for now, magluluto ako ng food ng aking alaga. Ay, ang lulutuin ko for today's video is manok. Kasi sobrang paborito niya ito. Gagawa ko siya ngayon ng fried chicken. Simpleng luto lang tayo. Yes. Here. Pinainit ko lang yung kanin para sa kanya. And ito naman ang lunch ko mamayang tanghali. Pritong karni ng baboy. Liempo. Marinated na siya. Tinimplahan ko siya kanina lang. So, mamaya after ko maghatid ng lunch ng alaga ko is magluluto ako at kakain ako ng kanin. Kasi ngayong weeks na to hindi ako nakakain ng kanin. Ngayong Friday lang. Friday, sometimes Saturday, and Sunday ako kakain. Pero mostly talaga kakain ako ng kanin Saturday and Sunday. Kasi the whole week talaga hindi ako kumakain ng kanin kasi nagda-diet tayo. Kasi sobrang, hindi naman sobra. Tumataba na tayo. Kaya lumalaki ang ating mga tiyan. After ko piprito mamaya, titimplahan ko siya ng oyster lang. Tapos iluluto ko ng ilang minuto. And yun na. Ayan na ang ating fried chicken. Sobrang laki niyan. And alam nyo ba guys, ngayong araw na to, kahapon or few days ago, ay, may nagpakimatay naman na OFW dito sa Hong Kong. Actually, ano yun makeup artist, tapos photographer din minsan, tapos nag-a-assist din yun sa rampa. Kasi last 2021 ata, or ganon, rumampa ako na nag-a-assist siya sa photographer. Tapos, nag-makeup siya sa mga model. Friend ko ata yun sa Facebook. Nagpakimatay daw dahil sa depression. Depression is not a joke talaga. Pero, hindi ko alam kung anong dahilan. Hindi naman natin i-judge yung tao kasi depression. Siguro hindi niya na-control yung sarili niya. Hindi niya na naisip yung tama, hindi niya naisip yung pamilya, mga anak niya. Siguro may anak na yun kasi may edad na rin yun. Hindi niya siguro naisip na yun, pag ginawa niya yun, maiiwan yung mahal niya sa buhay. Kinuha niya, binawi niya yung sarili niyang buhay na hindi naman talaga dapat. Na dapat naman talaga is yung God talaga ang may karapatan na kukuha o babawiin yung buhay natin, diba? Hiram lang naman kasi yung buhay natin. Pero hindi dapat ganun. Depression, magagamot naman yan, yung mga problema na yan. Ako, hindi ko sinasabing na depressed talaga ako. Kasi yung depression na, ano talaga, diba, is may nararamdaman ka na kakaiba. Ako, mga symptoms ng ibang depression, nararamdaman ko yun. Pero yung totally na halos kukumpine ka na sa ospital, hindi pa naman. Pero yung sakit sa ulo, yung minsan nanginginig yung mga daliri mo, sumasakit yung mga katawan. Yun kasi yung alam ko na symptoms ng mga ng depression. Siguro, hindi natin alam kung anong exact na problema niya. Pero, narinig ko is, tinraidor daw siya ng kaibigan niya. Which is, na hindi niya naman dapat gawin. Kung, yun nga, ginawa yan, nagpakimatay siya, eh di, talo siya. 'Di ba? Yun lang. Hindi ko lang talaga malubos na maisip na sa ganong problema lang, kaya nilang magpakimatay, kaya nilang magbigti, or bawiin yung sariling buhay. Sa akin kasi, hindi naman talaga dapat gagawin yun na magpakimatay. Kasi, 'di ba? Kulang lang kasi tayo sa dasal. Kulang lang talaga tayo sa paglapit sa Panginoon. Actually ako, hindi ako laging nagsisimba, pero may time na nagsisimba ako. Pero kung hindi ako nagsisimba, nagdadasal ako.
hindi lang talaga nila naisip yung pamilya at mahal nila sa buhay, yung mga anak nila. Ako, kung isipin ko na magpakimatay, siguro matagal na. Sobrang dami-dami kong problema. Talaga, sobrang dami kong problema. Trinaidor ako ng mga kaibigan ko, sarili kong pamilya, mga relatives ko, friends ko, etc. Mga nakapalibot sa aking tao. Daming nagtraidor sa akin, pero hindi ko nakuhang magpakimatay. Kasi, iniisip ko yung pamilya ko, lalong-lalo na yung mga anak ko, kahit sabihin natin, matitigas ang ulo, galit na galit ka, pinapagalitan mo sila araw-araw, halos araw-araw, minsan nga, a week, hindi ko kinakausap yung mga anak. Natural kasi mga bata, natural kasi mga anak mo yan, responsibilidad mo na pagalitan sila sa mga maling nila, 'di ba, sa mga ginagawa nila. Ako, inaamin ko yung mga anak ko pasaway. Sobrang pasaway talaga. To the point na minumura na ako ng sarili kong anak. Pero hinayaan ko lang. Iniiyak ko lang talaga. Man sa pamilya, mismong pamilya mo, tinaidor ka. Pero wala na yun sa akin kasi pamilya mo. Lalo na yung mo, 'di ba? Kampi pa doon sa mga taong gumawa pa ng kasalanan sa iyo. Doon siya kumampi. Hindi ko naman pinipilit sarili ko na kumampi siya sa akin, sa amin. Pero hayaan ko na. Pero yun, kinalimutan ko na. Abot naman sa pera, daming nawala sa akin. Sabi nga ng mga kaibigan ko, ang laki-laki ng pera na nawala sa iyo, sayang. Ginastos mo sa mga taong walang kwenta. Sa mga di sana, pinatayo mo ng bahay, ininvest mo ng mga negosyo, ganun-ganun, binili mo ng mga alas, pa for investment, ganun. Tapos, sa mga kaibigan mo, tinaidor ka, gawan ka ng istorya, ganun, sinisirain ka sa ibang tao. Sa mga partner naman, simulat noon, niloloko naman ako. Yung sa ama naman ng mga anak ko, grabe naman yung ginagawa niya sa akin. Hindi ko naisip na mag-suicide o magpakimatay. Iniiyak ko na lang. Tapos, minsan, pag may problema, sinasarili ko na lang. Iniiyak ko na lang. Minsan, kinakwento ko sa kaibigan ko. Yung ganun. Tapos, yung may mga utang, hindi nagbabayad. Diba? Pinaghihirapan mo yun. Di, syempre, dapat bayaran yun. Kasi utang yun eh. Tapos, hindi na binalik sa akin. Binlock nga ako. Tapos, yung alahas ko, sinala ng ibang tao. Tapos, siningin mo. Tinulak-tulak ka sa ibang tao na yung resibo, ganoon, doon, wala na dito, asa na yun, magkatagal na yun. Binlock din ako. Sobrang dami talaga ng problema ko. Hindi lang yan. Mga umabot na sa kaso, ganun. Namin yung tinraidor. Tapos, pinagano pa yung abot naman sa anak ko, ganun nangyari, ganito. Wala. Alam kung bakit sila ganun. Naman talaga is, masusolve naman talaga yan. Masusolve naman yung problema pag pakimatay yung pero nagpapasalamat din ako sa Lord, sa God, na still kicking pa rin ako. Na malakas pa rin katawan ko, kinakaya kong lahat, kinakaya ko na isarili yung mga problema ko. Family problem, dami, sobrang dami. Naghabulan sa papuntang pulis sa police station, paakyat ng kaso, dami, sobrang dami. Parang halos ng mga problema sa mundo, ranas na ranas ko, lahat. Hindi ko naisipang magpakimatay. Diyos ko, masarap mabuhay. Sobrang sarap mabuhay kahit daming problema. Normal naman siguro sa mga tao na nagka-problema tayo, pero hindi naman dapat. Bakit tinatapos nila yung pagpakimatay, mga ganyang problema lang? Unting problema lang. Niluloko ng jowa, pakimatay. Hindi binayaran sa utang, nagpakimatay. Hindi maayos yung kalagayan sa amo, pakimatay. Walang pera, nagpakimatay. Maraming utang, nagpakimatay. Diyos ko, pasaway yung mga anak, nagpakimatay. Lahat ng mga problema na nababalitaan ko na nagpakimatay dahil sa problema ganito, ganyan. Nasa akin na, pero hindi ko naisip na magpakimatay. Diyos ko, sobrang sarap mabuhay.
Kung alam nyo lang. Magluluto na muna ako ng lunch. At ayan, drumstick ang niluluto ko sa akin is karne ng baboy. Masarap kumain. Ay nako guys, yan na lang muna. Thank you.